Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Dito sa bidyong ito ay medyo tataas ang inyong pressure ng dugo nyo. Ma-high blood na muli kayo dahil sa sinabi ni BP Sara na 16 trillion daw ang inutang ni PBBM at walang nakikita na proyekto kahit isa. Grabe naman. At saka binira ang San Juanico Bridge. Na ang San Juanico Bridge daw ay hindi dapat magiging tourist spot sa Leyte. Ano ba namang mas magandang tingnan doon, di ba? Siyempre sa landscape maganda tingnan ang San Juanico noon pa yan. Grabe naman itong si BP Sara. Hindi siya proud na mayroong mga landmark ang Pilipinas. Pinakaunang landmark na tulay na pinakamahaba, mataas dito sa Pilipinas ay San Juanico Bridge project ni FM, ama ni PBBM. Kaya pati dyan ay sinisiraan niya eh. Napakawalang hiya, napaka-ub-ub. Mantakin mo naman sabihin na walang nakikita sa 16 trillion at hindi nyo ba alam mga kababayan, ang 16 trillion na yan ay 7 trillion mahigit ang parte ni Digong dyan. 7.2 trillion yata ang naiambag ni Digong na utang sa 16 trillion. So halos kalahati sa 16 trillion ay kay Digong yan, pero 6 na presidente lahat sila dyan na dahil nagkaroon ng kanyang kalaking utang. 6 na presidente, pero si Digong nag-iisa lang ay meron siyang 7.2 trillion na utang at yung 5 ay meron lamang 12 wala pang 12 kundi nasa 8 trillion lang So kunti-kunti lang talaga na ang 5 presidente, ang lahat ng utang ikumpara mo kay Digong ay grabe, pareho. Kaya yung 16 trillion, kalahati na utang dyan ay kay Digong yan. Okay, so para sa mga detalye ng episode ng video na ito, na episode natin ngayon, ay panoorin natin ngayon si Attorney Claire Castro ng PCO. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na makapag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya at of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang. Ito kung sandali mga kababayan, kung buwis lang ang pag-usapan, yung pugo ay bilyon-bilyon ang kita ng pugo bawat buwan. Pero tama ba yung tax na binabayad nila? Hindi. Hindi eksakto yung, hindi wasto, hindi tama yung tax na binabayad ng pugo na negosyo ng China sa Pilipinas. Kaya dito pa lamang sa pugo ay panahon ni Digong ay napakarami ng hindi na napunta sa gobyerno na pera dahil napunta sa mga politiko na protektor ng pugo. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. Kaya dito sa sinabi ni Sara na bakit yung San Juanico Bridge gawing tourist spot. Ano bang gawing tourist spot sa Samar? Di ba diyan sa Leyte? San Juanico naman talaga ang magandang tingnan na landmark, parang Mactan Bridge sa Cebu, di ba? Hindi mapagkaila yan. Tsaka wala pa yung Mactan Bridge noon, ay nandiyan na ang San Juanico Bridge. The first longest bridge
in the Philippines constructed by Ferdinand Marcos. Nasaan si Digong noon? Wala. Di ba? So ngayon, nagkataon lang na nasa ano tayo ngayon? Brink of war. Napipintong giyera. Kaya nag-invest tayo ang gobyerno ng pera sa AFP, sa pagpalakas. Di ba ang daming binibili natin? Eroplano lang ang dami. Meron tayong binili sa South Korea ngayon na 20 jet fighters, bago lahat yan. Sa eroplano pa lang, bilyonis na yan times 20. Di ba kaya lumubo ang utang natin ngayon? Sa termino ni PBBM ay nasa 3 trillion ang utang ng gobyerno. Pero kita naman natin, Manila subway train, di ba? Yung nasa ilalim ng lupa. Matatapos yan 2028. Cavite Bataan Interlink Bridge. Nasa 1 trillion mahigit yata ang ang budget. Matapos din 2028. Merong airport na mega project sa Pampanga yata yan. Maggagawa ng bagong airport ang Metro Manila, ang Pilipinas, ang pinakamalaking airport sa Pilipinas ay proyekto ni PBBM. Hindi lang yan, maraming proyekto si PBBM. Pero isa talaga sa kumuha ng malaking budget ay ang modernization ng AFP natin. Ito nga dahil sa ating pagkipaglaban sa intruder na walang iba kundi ang China na kumpare ni Digong. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Malaki at although ang gusto ng Pangulo ay talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel. Itong si BP Sara, ito yung concrete example ng talangka mentality. Yung crab mentality, talangka. Dahil sa kahit na maganda ang ekonomiya natin, umaangat, ay sinasabi niya na hindi. Papel lang daw makikita naman natin kahit i-search natin sa Google, Economic of the Philippines, makikita natin doon. Kahit i-search ang Economics of Asia, of countries in Asia, makikita natin kung pangilan tayo. Hindi tayo kulilat. Nasa pangatlo yata tayo, pangalawa sa Asia. Sa panahon ni PBBM, talagang tumaas ang ating economic growth. Hindi lang yan napapansin dahil bigas ang ating iniisip Ang pinagbasihan kasi natin ng ekonomiya ay yung presyo ng gasolina at presyo ng bigas. Pero hindi tayo nagbabasa sa mga balita. Okay, kaya napakadelikado ng taong maliit ang pinag-aralan. Hindi pinag-aralan dahil may pinag-aralan naman yung BP Sara. Ang ano lang dyan, wala siyang pag-iisip, walang wisdom, hindi nakakaintindi. Yun lang yun. At ang sinasabi palagi ay kontra sa gobyerno. Kaya bakit nagtrabaho pa ito sa gobyerno kung ayaw niya sa gobyerno? Sana hindi na siya nagpasahod, di ba? Dahil ayaw niya At saka hindi na rin siya sinasahuran. Dahil sinisiraan niya palagi ang gobyerno. Grabe, ito na yung talangka mentality na crab mentality na Pilipino na kapag mayroong isang sikat na Pilipino ay hinahatak ng talangka pababa doon sa bottom of the ocean. So yan, ganyan si BP Sara. Edukado pero parang walang pinag-aralan. Alright, so ito yung mga charts na nahagilap ko sa Google kung sinong mga presidente ang mayroong malalaking utang at magkano lang ang nautang ng administrasyon ni PBBM. So ito, tingnan natin, ito ang katotohanan. Okay mga kababayan, so ito ngayon tingnan natin sa sa Google ang mga presidenteng merong mga pagkakautang.
sa kanilang kanya-kanyang termino. So ito yung National Debt Facts, mga minamanang utang. Ikumpara natin ngayon, si Digong ay meron lang siyang minana na 5.5 trilyon na utang nang nauuna sa kanya. Kasama doon si Pinoy, si Macapagal, si Erap, si General, si Ramos at si Cory. Yun, yung limang yun ay meron lamang utang na 5.5 trilyon na hindi nabayaran. At sinunod yun ni Digong. Ngayon, pagkatapos ng termino ni Digong ay meron siyang nautang na kanya mismo to sa kanyang budget talaga ito. Hindi kasama rito yung 5.5 trilyon. Ito lang talaga yung inutang ni Duterte, 7.2 trilyon. Yan. Kahit pagsamasamahin pa yung limang presidente, kasama si PBBM, ang utang ng mga yun ay hindi umabot ng 8 trilyon, nasa 6 trilyon mahigit lang. Kaya napaka, di ba? Grabe. Grabing mangutang na tao yan. Ngayon sasabihin ni Sara na na walang nakikita sa itong panahon ni PBBM. Ang laki daw ng utang. Hindi naman utang ni PBBM ang 16 trilyon. Dahil dito lang minanang utang ni PBBM galing kay Digong ito. Paglabas ni Digong ay meron iniwan si Digong na 12.7 trilyon. Ito yung 7.2 plus 5.5 trilyon. 5.5 utang ng limang nakaraang presidente. Hindi kasama dyan si PBBM. Ang dinadagdagan ng 7.2 na utang ni Digong, kaya nagiging 12.7 trilyon. Ayan, yan yung sinunod ni PBBM sa pag-upo niya. Diba? Ayan, so, nadagdag na utang ni PBBM is 3 trilyon sa 12.7. Kaya nagiging almost 16 million. Yan ay lang yan, diba? 15.7 trilyon. 3 trilyon lang utang ni PBBM. Mabuti nga, hindi lumubo Dahil yung isang taon ng 2024 ay nabayaran niya ang inutang ng 2024 na taon. Kaya hindi lumubo ang utang natin. So meron lang tayong utang na malapit sa 16 trilyon. Ito yung sinabi ni Sara, kahit na 15.7, ginawang trilyon. Ginawang 16 trilyon ni Sara Ganon talaga kapag ub-ub, di ba mga kababayan? Punta tayo sa ibang charts dito. Ito naman tingnan nyo, sinong pinakamahaba na graph? Ito. Pinakamahaba dyan ay si Digong. Ito yung number 1, Umabot siya dito ng 7 trilyon. Pangalawang pinakamataas, walang iba kundi si Hello Garce. Ito si Gloria Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo, mayroong 2.3 trilyon pesos na utang. So pangalawa siya kay Digong Hanap tayo ng pangatlo. Si Pinoy ay mayroong 1.3 trilyon. Kay PBBM ay sa panahon ng survey na ito ay mayroon lang utang si PBBM na 852 million. Hindi umabot sa 1 trilyon. Pero sa ngayon, umabot na yata ng 3 trilyon ang utang ng gobyerno ni PBBM dahil sa meron tayong modernization sa AFP. Di ba ang dami-dami nating binili? Mga BrahMos missiles galing sa India. Bumili pa tayo sa South Korea ng barko. Bumili pa tayo ng eroplano sa South Korea ng mga jet fighters. Ang dami-dami noon. Kaya napakalaki ng, mantakin nyo naman, isang helicopter nga lang ay 20 billion na yan Isang helicopter lang yan yung 20 jet fighters galing South Korea, lahat yun bago. Kaya nga tumaas ang ating utang dahil sa ganyan talaga, modernization, para hindi tayo basta-bastang bulihin ng China na kapanalig ni Digong. Okay, punta tayo sa pang-apat. So, pangatlo si Pinoy, pangalawa si Gloria,
Pang-apat yan ay si PBBM. Ito. Nakita naman natin ngayon na ang dami-dami rin ginastuhan ng project na yan, di ba? Napakaraming mega project si PBBM, hindi lang palaging pinapalabas sa TV. Yung Bataan Cavite Interlink Bridge, ano yata ang gastos niyan eh? 2 trillion yata. Yung Manila Subway na tinapos ni PBBM, bilyones din yan. Meron pang isang tulay kay PBBM, mayroong airport na parating. Mega project yan. Kaya yung sinabi ni Sara na walang nakita, sa ama niya walang nakita yung mga build na lahat mga made in China na mga kagamitan, pati mga contractor, mga Chinese. Chinese ang yumaman, China at si Digong. Kaya ano yun, parang sa COVID lang, di ba? Umutang ng 45 billion pala eh. Yung kinuha ni Digong na budget sa Pilipinas, sa Kabanang Bayan para pambili ng Sinovac galing China. Di ba? Na-vlog na natin yun. Kanina yata, na-vlog ko yan. Kung paano hinold up nila ang Pilipinas. Grabe. Kaya nagkaroon ng 52 billion na account si Digong dahil yun sa Sinovac. Yung COVID na panahon na kung saan ay mayroong budget si Digong na 45 billion pesos. Budget lang yun para sa COVID. Ayan. So, panglima, si Erap Estrada. Panglima, ayan, no? Pang-anim, and then ang pinakamababang utang talaga, Cory Aquino. Wala namang masyadong si Cory, di ba? Walang masyadong racket yan. Parang dami, ginamit lang siya. Alright, so kita nyo, kahit pagdugtungin ba itong lahat ng dito, i-add nyo ito lahat, ay hindi yan naabot ng 8 million. Pero ang inutang ni Digong mismo sa kanyang administrasyon ay 7.5 trillion pesos. Ayan. Punta tayo sa ibang charts. So ito yung 5.9 trillion na iniwan ni Pinoy. Ay, iniwan niya. At yan yung sinunod ni Digong. Ayan, at pagkatapos ni Digong, ay nag-iwan din siya ng 12.79 trillion. Yan yung sinunod ni PBBM. So, dito naman tayo. So, ito. Mga naidagdag na mga utang. Dito tayo kay Digong mag-umpisa. 6.8 trillion kaagad. Pag-upo pa lang ni Digong. Inutang niya. Ayan, no? Ngayon, nagiging 7 point mahigit. Dahil nadagdagan. At hindi lang yan napakalaki ng interest. Kay Marcos, year 2000 ito 2000, year 2000. 1.4 trillion ang nautang ni Marcos. Year 2001. Kay Pinoy 1.3 trillion. Mas malaki talaga si Gloria Arroyo. Grabe naman to si Hilo Garci. Babae pero grabe rin no? 2.5 trillion eh. Yan yung inutang nila. Hindi kasama doon yung sinundan na utang. Yun lang talaga ito. Itong 6.8 kay Digong lang yan talaga. 1.4 kay PBBM yan, 1.3 kay Pinoy, 2.5 kay Macapagal. Trilyones yan. So Macapagal, pangalawa kay Duterte. Grabe. Diyan natin makikita ang history ng mga nangungutang na presidente kung sino talaga ang grabe, ang kurap, ang kurakot. Di ba? Makikita natin dito eh. Lalong mas madaling intindihin itong chart kasi tingnan nyo lang sino bang pinakamataas dyan na kulay dilaw na na ito. Sino bang pinakamataas dito? Well, wala nang iba kundi ito. At sino bang nandyan? Ang idol nyo, si Digong, di ba? Idol ng mga DDS yan.
So wag natin ikumpara si PBBM kay Digong. Ang layo-layo sa ginastos na pera. Ang layo-layo. Sa ngayon, ang nautang ni PBBM galing ng pag-upo niya 2001 ay umabot lang sa 3 trillion. Pero napakaraming proyekto, napakaraming binili. Lalo na mga armas kasi sa panggera eh. Kaya ang mahal-mahal. Bumili tayo sa South Korea ng barko. Bumili tayo ng bagong 20 ka jet fighters bago South Korea pa rin. At trilyones yata ang gasto lang doon sa ang budget doon sa 20 ka jet fighters. Hindi pa kasama doon yung iba pa na binili. Magastos ngayon kay PBBM dahil sa naghanda nga tayo sa giyera. Noon naman kay Digong, napakagastos, wala sa kalahati ang gastos ni PBBM dahil nga sa bumili sila ng mga Sinovac vaccine na 50 million pala yun ka pieces. At ang bili nila doon ay wala pang 1,000 ang bawat isa, pero binenta nila sa Pilipinas ng nasa 4,000 yata bawat vials. Kaya ang profit nila doon ni Michael Yang at saka ni Digong ay merong, sabi ni Trillanes si Trillanes ang nagkwenta nito, ang profit ni Digong at Michael Yang sa Sinovac deal, yung Parmalee issue, ay 100 billion yung profit nila. 100 billion. Kaya tag 50 billion silang dalawa. Kaya automatic nagiging bilyonaryo si Digong. Doon lang yun wala pa, hindi pa kasama yung ibang racket. Kaya napakatindi talaga. Alright, so anong masasabi niyo mga kababayan, mga kakulinboy? Pag-comment na lang sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa aking channel, maraming salamat sa pagbisita at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na.